Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Kampanya laban sa malnutrisyon sa mga paaralan sa Lambak, Cagayan, mas paigtingin pa ayon sa Department of Health. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw. Namnaman itatinaing ingat pa'y a health education mainagiti nutrisyon kadagiti pagadalan iti rehiyon 2. Itinaisay ang katabiang kalusugan itinapalabas sa lawas kaspasat iti panangiserat ni Nutrition Month celebration para iti bulan ti Hulyo. Impakaammo ni Department of Health ni DOH Region 2 Director Amelita Pangilinan asaan laang aglipas kadayjay ti kampanyada nga idepen ti malnutrisyon ang mapadpadasan dagiti sumagmamanong ubing iti rehiyon. Kalpasan dagiti kinunana ket papananda dagiti pagadalan. Kinunana ano iti sigod ket papapananda dagiti geographically isolated and disadvantaged areas iti naduma-duma a probinsya. Kadwada ti National Nutrition Council when NNC itaket papananda dagiti pagadalan tapno maingato ti health literacy dagiti agtutubo. Sinuportaran med daytoy ni NNC Regional Nutrition Program Coordinator Maria Gisela Lonzaga katimpaganetget na ti panakasapol ang masulbar dagiti maikonsidera kas triple burden of na malnutrition dagiti ti undernutrition, overnutrition when obesity ken micronutrient deficiency. Ti biyaheng kalusugan ti DOH ket maysa a nationwide movement apapananda dagiti amin na rehiyon iti pagilian tapno maiwaras dagiti masapol nga impormasyon dagitoy mainag kadagiti health events iti binulan. Manipud Tugigaraw City daytoy ni April Salukon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dakuin naman natin ang Baguio City bilang ng krimen sa naturang lungsod bumaba sa unang semestre ng 2024. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Bimabati bilang dagiti krimen analista iti Baguio City Police Office iti muna nga inna mabulan itang atawen. Sigon ti datos ti BCPO dumanon lang iti talabosot inang nga pula kadua ti bilang dagiti krimen analista sa nga pula kat walo na bababang iti talugasot ken na 80 analista iti napanatawen nga 2023. Manipod tinaso nga bilang duwagasot 20 iti naresolba amang bukel iti 60.78% a crime solution efficiency. Sigon kani Police Lieutenant Colonel Alan Season, Chief of BCPO Plans and Programs Unit, nang ipatong palda iti nagduduma nga interbensyon tapno mapasaya ti crime solution na gitoy, partikular iti panagtada iti koordinasyon ti City Prosecutor's Office kanda dumapay a korte para iti naparparta nga panakaruwar dagiti arrest warrants kontra kadagiti aglabsing. Malaksid ti dayta ng bukal matlangan ti BCPO ti Special Tracker Teams amar-aramat tapno mamonitor iti panakaruwar dagiti arrest warrants ken ti lokasyon dagiti naglabsing para iti panakakamag dagitoy kastamatan anabukal iti Oplan pagtugis para ti manhunt operation. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar, langipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dumako naman tayo sa Virac, PNP Catanduanes, mayroon ng bagong provincial director. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Juris de la Rosa. Formal nang nagtukaw sa pwesto kay ning Agosto 1 ang bagong Provincial Director kan Catanduanes Police Provincial Office na si Police Colonel Edward Quijano Halip sa Lucena City. Pinalitan kay ni si Police Colonel Ryan Viador na nagserbi bilang Provincial Director kan Catanduanes pon Enero hanggang Hulyo kay ning taon. Pigsagibo ang turnover of office ceremony sa Heroes Hall Camp Francisco Camacho na pinanginautan mismo ni Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon kaiba si Governor Joseph Cua bilang guest of honor. Sa mensahe ni Police Colonel Ador, pinaabot kay niya sa iyang dakulang pasasalamat sa mga tauhan kan Catanduanes PPO asin sa gabos rin sa iyang mga naging kapartner asin stakeholders para sa dakulang suportang subuo sa iyang naresibi hali sa mga ini.
Tinawaning doon ni Ador ang sa iyaman ng mga nagibuhan akomplishmento sa diit na panahon kan sa iyang pagserbi. Mientras tanto, sa mensahe man kan bagong provincial director, siniguro kaini na pagsiserbihan ang mga katandunganon ni bilog niyang dedikasyon. Sisiguraduhon subot kaini na maipamati sa mga katandunganon ang serbisyong approachable, presentable, and dependable na pigsusulong kan pambansang pulisya. Halivera Katanduanes, ako si Juris De La Rosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Juris De La Rosa mula sa Virac. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, 522 residente ng Talisay City, Cebu, nagtapos sa TESDA Scholarship sa City-Owned Training Center. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Hingpit nga nahimong certified skilled workers na anaa sa 522 ka mga residente sa dakbayan sa Talisay sa lalawigan sa Sugbo. Kinihuman nila makumpleto ang training program sa Talisay City Livelihood Training and Assessment Center ang pasilidad nga gidumala sa Talisay City Government. Gipasigarbo ni Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas nga naningkamot ang dakbayan nga mahatagan og dugang kapasidad ang mga lumulupyo niini. Gani gibutyag sa mayor nga gikan sa usa ka buhatan ubos sa Mayor's Office nga mahong City Social Welfare and Development duna na unyay kaugalingong departamento ang programa sa skills development sa dakbayan. Saan sa city government padayunon ang mga programa nga makaayo sa mga Talisaynon. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Most wanted person sa Western Visayas, arestado sa probinsya ng Antique. Narito si Paul Tarosa para sa detalye ng balita. Arestado sang kapulisan ang most wanted person sa Western Visayas sa Barangay Takas, Banwas ang Valderrama, probinsya sang Antique. Ang suspect ginkilala nga si alias Ronald, 40 anyos kag residente sang nasambit nga barangay si Ronald. May warrant of arrest sa kaso nga murder kag wala sang piyansa nga ginrekomenda para sa temporaryo nga kahilwayan sa pagkaaresto sa most wanted person. Gindayaw ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Jack Wangki ang kapulisan sang Criminal Investigation and Detection Group Antique Field Unit kag Valderrama Municipal Police Station sa madinalagon nga operasyon. Sa karon nagapadayon ng mabaskog nga kampanya sang Police Regional Office 6 agod masikop ang mga wanted persons sa Western Visayas. Mula sa Radyo Pilipinas Iloilo, ito si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Relief operation para sa mga MILF decommissioned combatants isinagawa sa Camp Rajamuda sa Pikit, Cotabato sa pangunguna ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Malampuson nga gipahigayon ang Inter-Cabinet Cluster Mechanism and Normalization o ICCMN Relief Operation ato adlong Huwebes, Agosto 1 ning tuiga sa Camp Rajamuda, lungsod sa Pikit, probinsya sa Cotabato sa pagpanguna sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU sa pakigalayon sa Department of Social Welfare and Development ko DSWD. Natunol ang relief assistance ngadto sa mga Moro Islamic Liberation Front kun MILF decommissioned combatants ug mga sakop sa ilang komunidad nga grabing naapektuhan sa pagbaha hatod sa habagat ug LPA ni atong milabayng bulan. Ang maong relief operation kabahin sa ICCMN Caravan ala sa mga government acknowledged MILF camps sa Cotabato Province, Lanao del Norte, Lanao del Sur ug Maguindanao del Sur. Ang ICCMN Caravan usa ka testamento sa paghiusa sa mga
mga ahensya sa gobyerno, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao kon Bar Ministries, local government ug international partners din tumong nga mapatasan ang kalidad sa kinabuhi o sa panginabuhian sa Bangsamoro people, labi na ug pakusgan pa ang Bangsamoro peace process. Mula rito sa Radyo Pilipinas, Davao, Maselma Mondasalya para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maselda Salya mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Butuan, pinakaunang Alternative Learning System o ALS building sa Caraga Region, itatayo sa lalawigan ng Agusan del Norte. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Dungan na pahigayon ang multi-party ceremonial MOA signing o groundbreaking tali sa kagamhan ng lokal sa Buenavista, Agusan del Norte o Department of Education kun DepEd dito sa Buenavista Central Elementary School grounds. Para kini kahatagag katumanan ang konstruksyon sa labing unang two-story alternative learning system kun ALS building dinhi sa Caraga Region. Ang proyekto gipunduhan sa kapin 14.141 million pesos sa DepEd National Office. Ang LGU Buenavista mo ay usa sa pinakapaspas na katuman sa mga rekisitos og daling nakapasa sa gikinahanglang mga dokumento hinungdan nga napunduhan gidayon kini. Sigon ni ALS Focal Person Josephine Choni of Sinares, 54 million pesos ang alokasyon sa DepEd para sa pagtukod sa upat ka mga ALS building sa nasod. Ingon ni Mayor Joselito Roble, nakapadasig ang proyekto para padayunon sa kagamhanang lokal suportahan ng ALS o guban pang programa sa DepEd kay usa sa nakapahimulo sa ALS mao ang Badjao community. Mula sa RP Butuan, ako si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.